Amoy leather, ultra masculine. Kumusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video nga na to, pag-uusapan natin tong perfume na to. Latafa Kaed Al Shabab. Apa? So, tuwang-tuwa ako, pakita ko lang. Ito yung lalagyanan niya. Hindi ako yung tipo ng fraghead na masyadong nagpa-fancy sa mga boxes. Dati nga tinatapon ko pa eh. Pero isa to sa mga una ko nabili na perfumes na lalo pat Middle Eastern na. Tinabi ko, ganda leather. Talagang description kung ano yung maamoy mo dito. So sa video na to, pag-uusapan natin ng note breakdown, scent profile, performance, wearability, age suitability. Magbibigay na rin ako ng alternative para dito. Simulan na natin. So, for the note breakdown, ang top notes niya ay osmanthus, ilang-ilang. Ang middle notes, leather at cedarwood. Ang base notes, wood at amber. So, para sa akin, yung amoy niya from start to finish, sobrang heavy leather. Kapag binabalikan ko yung note breakdown, may florals sa top. Siguro, kung hindi ko titignan yung note breakdown, hindi ko ma-appreciate yung amoy nung florals. Binalikan ko yung amoy after ko tignan yung note breakdown. Okay, may napipick up akong florals, pero dominated talaga siya ng leather. Kapag in-spray ko nga siya, or nung mga unang beses na in-spray ko siya, or kahit hanggang ngayon, una ko naamoy, or nangingibabaw talaga yung amoy ng leather. Naalala ko, unang beses ko itong nagamit or nabili, kalagitnaan ng pandemic or kakastart lang ba ng pandemic. Hindi ko na maalala exact date eh. Nag-post ako dun sa isang lumang group ng, hindi ko na rin maalala kung anong local frag group yun. Sabi ko, pag nag-amuyan ito, tsaka yung totoong leather, mahihiya yung totoong leather. Kasi amoy leather talaga siya. So, whether positive or negative na adjective pang describe sa kanya, hindi ko alam. Depende siguro sa'yo, sa nakakapanood. So anyway, wala akong masyadong mabigay na description ng scent transition niya. Kasi to be honest, minsan ko lang to nagamit. Siguro maghahanap ako nung picture ni Pacquiao nung dito sa ikukwento ko . So there was a time, kalagitnaan na to ng pandemic. May nabasa ako na ano ba yung ginagamit ni Pacquiao na perfume sa mga ganitong gathering. Yung usual na forma kasi ni Pacquiao, naka-jacket na leather na itim. Tapos postura, kilala nyo naman yung katawan ni Pacquiao, di ba? Very muscular, parang sundalo. So, Tom Ford, kalimutan ko pa, Tuscan leather yata. Na-curious ako. So, naganap ako ng something leather na pabango. Kasi parang bagay sa ganung forma nga eh. Na-imagine ko kasi naka-leather jacket or na-imagine ko at least pag ako hindi man ako naka-leather jacket, pero yung naka-jacket ako na pang forma. Yung parang police nga yung forma or parang sundalo. Parang bagay. Tapos pang malamig na event. So naghanap ako, hindi ko sinasabing Tuscan leather yung paamoy na ito. Pero at least leather. Kaso nung dumating, tapos in-spray ko, sabi ko parang mas bagay siyang i-spray sa mga furniture. Or sa bahay. Alam nyo ba kung saan ko siya talaga ginagamit mas madalas? Sa kotse. Kapag alam kong may sasakay sa kotse ko na importanteng tao sa work, either boss or mga principal, mga foreigner. Doktor kasi minsan lang naman sumakay sa kotse ko eh. Ginagamit ko to after ng car wash. Parang na-highlight or na-enhance yung, di ba, leather seat kotse. Yung amoy niya kasi talaga sa akin, amoy leather na totoong leather. May ibang facet eh, may nuances, kumbaga. Pero sa pang-amoy ko kasi nangingibabaw talaga yung amoy ng leather. So again, whether negative or positive yon, siguro depende sa iyo kung type mo siya. Sa personality ko hindi. Sobrang bihira ko siyang gagamitin. Sa pagkaka-recall ko nga, isang beses ko lang siya ginamit. Sa malamig na setting, sa dress up na event.
Ah, tumatalon na ako, no? In terms of performance, matagal. Longevity, kahit ngayon in-spray ko siya kanina. 10-12 hours longevity. Ang projection niya malakas din talaga. Siguro, ano ba yung pinakamalakas kong perfume? Red Tobacco. Kaya niyang tapatan. Baka kaya niyang baga ganun sila nung in terms of performance, in terms of projection. Iba talaga ang bigat Hindi to pwedeng suotin ng hindi confident na lalaki. In terms of sillage, sobrang noticeable din na sillage niya. Whether good, whether bad, sobrang noticeable ng sillage na naiiwan. Sobrang lalaki, sobrang parang military yung dating para talaga naka-leather jacket. Pwede rin siguro yung mga yung mga bikers. Hindi ko alam kung applicable sa Pilipinas kasi mainit dito, no? Pero yung kung napipicture ko yung mga bikers, mga big bike bikers na sa ibang bansa, 'di ba, mga naka-leather jacket sila usually. Harley Davidson, ganun yung vibe niya. Somebody muscular, ganun yung gumagamit na ito. When and where to use. Tulad ng sinabi ko, bagay siya dress up. So, pang formal occasions. Pang elegant occasions, yun nga, dress up. So, mga naka suit and tie, pwede siguro doon uubra Sigurado naman ako, air condition setting yan or malamig na setting yan. Kasi kung naka coat and tie, tapos mainit, hindi pwede. Unless sa ibang bansa siguro, pang night out, nahirapan akong ilagay ito sa note ko sa notes kung pwede mo ba siyang ipang gimmick. Siguro ubra kung mamaya ako pa sana sasabihin. Isang pabango na pwede ko ikumpara sa kanya, hindi ko sinasabing kaamoy. So, Vans Elixir. Feeling ko same sila na nagre-require ng bukod sa confidence na confidence. Si Vans Elixir at saka ito, parehong nagre-require ng confidence bago mo suotin. Pag may confidence ka, nasuot mo to, mag-exude lalo ng confidence. Kumbaga, ina-enhance niya yung confidence sa bit-bit mo. Na-amplify kung paano yung postura mo, yung forma mo. So, kung ganun ka ng tipo ng tao, tapos kung babagayan mo nga sa damit, leather jacket or whatever jacket, basta hindi something na sporty na jacket bagay. Sino ba pwede ko i-compara dito? Si Gosling excuse. Si Ryan Gosling, kung may ligay manood ng mga movies niya, marami siyang forma doon na type ng jacket yun. Maong, ganung tela. Parang jeans na tela. Pwede pa rin Yung mga postura ni Ryan Gosling dun sa mga movies niya, ganun Definitely hindi something casual. Something formal, pwedeng rugged, pasok pa rin. Naka-boots, pwede pa rin Parang sundalo ang attire. Oo, pwede pa rin. Definitely cold weather set siya unless sobrang lakas ng confidence mo gagamitin mo siya sa sa ordinaryong temperature natin dito sa Pilipinas. Ako hindi ko talaga ma-imagine, hindi ko kakayanin. Marami magrereklamo. Talagang agaw pansin yun kapag ginawa mo. Kaya depende sa'yo kung kaya mong gawin. Okay. Age, suitability, definitely hindi pang teenagers. Siguro 30s and up, pero baka pwede na yung mid-20s o 25 pataas. Parang na-imagine ko na yung ganong age pwede pasok. Sa corporate, basta naka-postura. Pang office, siguro pwede be careful on the trigger, tapos postura. Dress up. Hindi talaga pwedeng pang casual. So, yun. Pwede mga businessman, ganyan. Pwede ko siyang sabihin amoy mayaman kasi nga nag-exude talaga ng confidence So, yung nagbibitbit sa kanya, somebody na may confidence din. Pwede ko sabihin sophisticated, pero dapat siguro nakapackage dun sa suot mo. Yun, alternative, sinabi ko na isa kanina. So, Vans Elixir or Assad.
Hindi ko sinasabing same ng scent, pero pareho sila nagre-require ng confidence. Pareho silang nag-command ng respect. So, kung ikaw yung isang tao na hindi ka ganun ka-confident, siguro huwag mong gamitin ito. Huwag na. Yung isa pang gusto ko i-compare, Rare Carbon ng Afnan. So, para sa akin si Rare Carbon, para sa akin mas wearable. Mas wearable na version. Hindi sila magkaamoy. Si Rare Carbon is ombre leather. Ombre leather yung kino-clone niya. So, hindi ko alam kung ano talaga yung kino-clone nito pero isa pang pinagagamitan ko nito bukod sa furnitures, bukod sa bahay, bukod sa kotse na leather yung seat. Hindi ko na-prepare. Yung wallet ko, iba, leather. Ni-spray ko yun doon. Tapos may isa ako relo na may leather strap din. Ito kasi iba to eh. Although mukha siyang leather, hindi ko alam synthetic to eh. Sa smartwatch. May isa ako relo na may leather na strap. Fossil. I-sprayan ko rin yun ng konti. Neto. Kasi parang na-amplify nga yung pagiging leather. Talagang mas nagbibigyan siya ng characteristic na leather. Yung wallet ko ganun din. Hindi ko maalala kung tama ba. Spray ko rin siya sa belt before. Minsan lang kasi ako mag-belt ngayon eh. Pero dati, yun madalas. So yun. Final thoughts dito. Sigurado ako hindi ganun karaming gagamit na ito. Hindi ko nga sure kung may manonood na ito eh, or kung mangilan-ngilan lang yung nakakaalam tungkol dito. Definitely, lalaking lalaki. Kung babae ka gusto mong gamitin, wala namang nagkumukontra. Pero, yun nga, for me, sobrang masculine. Sobrang leaning towards masculine siya. Panggabi, pang malamig. Pang dress up, pang postura. At yung pinaulit-ulit ko kanina, nagre-require siya ng confidence. Nagko-command siya ng respect. Para kang general. Ganun. Para kang commander. So, yun. Kung nagamit mo na to, lagay mo sa comment section yung opinion mo. Kung yun lang, wala na ako ibang masabi. Kung nagamit mo na hindi ka natuwa, lagay mo sa comment section. Kung nagamit mo na kontra ka dun sa mga sinabi ko, baka mas wearable sa for you, or may ibang mga pagkakataon na mas madaming beses siyang pwede gamitin. Lagay mo na sa comment section kasi marami nagbabasa ng comment section. Thank you. Maraming salamat.